My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Hi, this is Man from Winnipeg, Canada. I love Siligang sa Gabi, the podcast. Pindutin ang pindutan ng pagsunod at ang kampana ng abiso para malaman mo pag may bago tayong episodyo. Ngayon ay tila isang nakatutuwang panahon para mabuhay bilang Pilipinong panatiko ng Olimpiko. Gusto niyo yan? Yes! Ay, mali pala, yes. Oo. Yes. Oo. Pag-usapan natin ng Team Pilipinas sa Olympics, na pinangungunahan ng ating gold medalist na si Carlos Yulo. Ang ating nesty girl. Congrats, nesty Kaloy. girl. Nesty girl. Si Nesty. Yes. Sina EJ at si Ira at ang iba pang mga Pilipino na nagtatayo ng bandilang Pilipinas sa Olympics sa Paris 2024. Diba? Kay Ira, kay Jopay, kay Rochelle, kay Sex bomb pa. Pababaan ng giling ang gold medal. Oo, ng spaghetti. Correct. Pero bago ito, mabuhay sa lahat ng mga ka-okra sa buong mundo. Mabuhay sa mga Pilipino sa Europa. Sa Europa at sa Pransya. True. Sa Pransya. Tsaka sa Parisya. Sa Parisya. Sa SM Parisian. SM Parisian. Uy, favorite yun ang lola ko. Maligayang pagdating sa 192 episodyo ng Siligang sa Gabi na podcast. Ako ang mahilig maglakbay na si Jed kasama ang ating, alam niyo na, kain babae. Palitan niyo na si yung akin. Uy, tawang-tawa ako sa last episode, promise. Walang magpapalit ng kain babae talagang direct translation. Kain babae. Kesa naman kain mas okay ka na sa kain babae kaysa gawin pa naming R18. Kaysa gawin namin R18. Gusto mo yung R18 na version? Kain. Buong August. Pang-August lang naman to. Ngayong Agosto lang na buwan ng wika. Okay. Babalik ulit yan pagdating ng Setyembre. Okay. Diba? At ang nagbabalik ang fresh na fresh. Diba? Fresh na fresh. Ang ating dalubhasang tagapagsalaysay na si Mike. Grabe naman pala. Ang ganda naman pala ng Tagalog version ng pangalan. Yes. Kung si Isha kain pepper, pwede akong kain Ay, ano ba yan? Nagpaparamdam ang NTRCB. Ano ba yan? Sorry po. Sorry. Hello, wag kayong ganyan. Ito ay isang paumanhin. Ano bang wholesome sa Tagalog? Buong konti. Buong konti. Kabubuhan sa Pinoy. Ay, nako. Yun ang So, welcome back. Marami na kami kay Mike Tan, kaya nagbabalik siya ngayon. Ay, totoo ba? Yes. Ang daming nag-message din sa Patreon na parang na-miss nila ang opinion mo sa maniniyot, mga ganyan. Kaya nga. Uy, salamat sa mga nagpadala ng mensahe at komento na yes. Kilala niyo kung sino yung kayo. Oo, nakakatawa kayo. Tsaka sa mga nagmusta, nagme-message, maraming salamat. Yes, tama. Ibabahagi ko lang na ang hamon natin sa ating mga ka-okra ngayon, yung mga nakikinig sa Spotify man yan o sa YouTube o kung saan man yan, hanapin nyo ang Siligang sa Gabi at mag-subscribe kayo sa YouTube dahil may paparating tayong sorpresa sa ating pahina sa YouTube pag nakadating tayo sa 200 episode. Kaya i-ano nyo na yan. 8 episodes na lang. 8 episodes na lang after. 8 episodyo na lang.
Oo, 8 episodyo na lang, surpresa na ang katumbas niyan. Kaya magpunta na kayo sa YouTube page ng Siligang sa Gabi at mag-subscribe ngayon na. Okay? Yan ang hamon nyo for today's video. Please. At ibabahagi ko lang din, nakasalukuyan tayong tumutungo sa 1 milyong downloads. Kaya naman ipagpatuloy ninyo ang inyong pakikinig at ang pagbabahagi ng ating podcast sa inyong kapamilya, sa inyong kapatid, kapuso, ka A to Z. Ka A to Z. At mga kaibigan, ng podcast na ito, i-share nyo lang ng i-share yan, ibahagi nyo lang sa social media at itag nyo kami at Siligang sa Gabi. Diba? Simulan na natin kasi mahaba ang usapang ito dahil napakaraming nangyari sa Olimpico 2024 sa Paris, France. Totoo. Pero before yan, isang malubhang pagbati sa Team Pilipinas. Grabe naman ni Malubha. Yes, congrats. Parang may sakit. Parang may sakit ni Malubha. Ano ba dapat? Isang malugod. Ano ba dapat? Isang malugod. Isang masayang pagbati. Maligayang pagbati. Masagana? Oh, hindi, parang bagong taon yung masagana. Maligayang pagbati. Happy birthday. Happy birthday. Ano ba yan? Mali-mali yun. Maligayang pagbati. Isang pagbati. I think yun lang yun. I think isang pagbati. Oo. Isang pagbati sa Team Pilipinas. One hello? Starts with one hello. Hello, love again. Hello, love again. Kasi currently, meron na tayong 2 bronze at saka 2 gold medals sa Olympics 2024. As of recording time, ha? Mm-mm. So si Kaloy obviously yung nakadalawa. Si Kaloy ay may men's floor at saka men's vault na gold medal. So Olympic champion siya sa level na 'yon. Sana all my men's. Yes. Sana all my men's. Huwag mo kaming idamay. Kung gusto mo, ikaw na lang. Sana ikaw na kung gusto mo. Ayoko yata. Ayoko. Ang hassle nun, alam mo totoo sa mga babae, ang hassle nun. So good job sa inyo. Good job sa inyo. Masasanay ka din. Masasanay ka. Hindi, pero wow. Masasanay ka, pero biruin mo every month nagbabago yung mga moods mo at saka yung mga, alam mo yun, parang ang hassle. But anywho, and speaking of women, sana all may gold. Speaking of women, bronze medalist din si Ira Villegas sa women's flyweight boxing at saka ang ating Nesty girl. Nesty girl. Yes, si Nesty Petesio sa women's featherweight boxing din. So, yan ang current medal tallies ng Pilipinas sa Paris 2024. Congrats! Diba? Congratulations! At as of recording time, na-out na tayo sa running for medals sa weightlifting. So, out na tayo doon. Pero parang waiting pa sa women's golf. Yes, golf. Maglalaro pa sila today. So, malalaman natin in the coming days kung makaka-gold pa tayo or makaka-silver or makaka-bronze, diba? Si EJ Obiena kasi diba fourth, so hindi rin siya naka-silver or naka-bronze. True. May sumabit kasi, kaya may sumabit. Hindi siya yun. Hindi iba pa sumabit. Taga yun? Ano nga bang bansa? Italy ba? Na-zoom na slow-mo pa, na-highlights pa. Hoy, tsaka speaking of yung may sumabit na na poll. Nakita mo yung balita na may siya, offer siya ng multi-million offer from a porn company. Wow! Tanggapin kaya niya? So, alam mo, kahit hindi tanggapin yun, kahit halimbawa na lang siya, OnlyFans ng sarili niya. Di ba parang ganun? Kaya niya na yun. Hindi niya kailangan ng multi-million tapos ang contract. gagawin niya, puro sabit. Sasabit lang. Sasabit niya sa iba-iba. Sa Nesa. Sa Sampangan. Ganon. Hindi sa gusto. Diba? Naging content pa niya. Feeling ko, pwede siyang kunin ng Viva Max talaga pag pumunta sa Pilipinas. Yes. Grabe. Ang pangalan, imported. Boy Sabit. Ay, Grabe si Isha, no? Siya talaga nag-open yan, Wala sa talk kaya nga. Siya talaga nagbukas. Una sa lahat, sinabi ko lang, yun ba yung may sumabit? Sa kanya sinundutan ng mga kung ano-anong mga porno at... Hindi,
i-inject mo talaga yung Totoo, part na yun. parang I-inject mo. Oo, di sige. Sige. Grabe si Sorry. Kasi nakakatuwa naman kasi talaga yung dahilan ng kanyang Oo naman, nakakatuwa talo. talaga yun. Nakakatuwa talaga. May pati yung yung science behind. Yung science behind it, parang dinidiscuss din sa TikTok. Yung parang sinasabi nila kung nasaktan ba siya. So, sinasabi nila na based sa trajectory at based sa parang dahil sa gravity and all, ganyan. Sinasabi na scientist, ng physicist, na hindi daw, posible na hindi siya nasaktan. Kasi parang, kumbaga, ano pa siya, nasa himpapawid pa siya, parang kumbaga ganon. So, parang may mga ganyan. Ang galing nga, ang daming nagbukas sa topics. Happy for him. Correct. Diba? Dagdag controversy sa Paris Olympics. Kasi yung Paris Olympics, isa rin yan sa pinaka-controversial na mga Olympics in the recent years. Dahil, naalala niyo ba yung pagprotesta ng mga tao doon? Apparently, yung government nila gumastos ng $1.5 billion to clean the Seine River. Okay. Yung Seine River, yung body of water malapit sa Eiffel Tower. Parang sinasabi nila na doon kasi gaganapin yung swimming event ng triathlon. Yung river na yon polluted daw talaga yun. As in, high levels of E. coli. As in, ganun level. Yes. Kasi ang daming lumalabas sa story ngayon na sobrang overrated yung Paris as a destination. Kasi sa totoo lang, amoy ihi daw, ganyan. As in, mabaho daw talaga. Di ba? Yung sinasabi nila sa internet lately, parang niro-romanticize na mata. Pero ang totoo, may mga snatcher, may mga ganyan, mababahong lugar. Ang dami nga daw. Di ba may mga athletes pa nga na nabasagan ng kotse? Oo. Saka may nakawan. May isang triathlete na nagsuka-suka siya after niya mag-swim dun sa Seine River. Ni-research ko yan. Kasi nung time nung triathlon ng male, kumain sa oyster. sobrang init compared dun sa women's division. So parang ganun. Kasi nung natapos yung women's division, sobrang walang nagsuka. Yung mas sila, parang mas nag-celebrate versus sila. nung batch nung sa mga men's. male. Parang lahat sila nagsuka, lahat sila para bang maihimatay, ganon. So, dahil sa temperature. Summer Olympics kasi to for context. Totoo. Yes. Pero yun. Yes. Tapos may may mga yung mayor ng Olympics, mayor ng Paris. Magsiswim kami sa Seine River bago mag-start yung Olympics to prove na malinis na to. Parang may ganun sila. Sinasabi ng mga locals, jejebs kami sa Seine River para lang hindi ganun yung protesta nila, as in to protest. Para lang madumumi yung tubig, para hindi nila hindi matuloy yung mga plano nila, parang ganyan. Oh my God. So, ganun kagulo yung Paris Olympics nung umpisa. So yun yung isa sa mga controversies. Isa pang controversy dyan, may mga theories na baka daw mag-perform si Taylor Swift sa closing ng Olympics. Si Taylor hindi rin natuloy yung Eras Tour sa Vienna. Kaya nga may something na scare, something. Oo, nagkaroon ng may planned terrorist attack daw dun sa venue. Yes. Yes. Kaya yung mga tickets nila naging Swarovski chururot. Nakita niyo yun? Pinapapalit sa Swarovski yung ticket. Tapos meron silang charm na makukuha out of it. So hindi na talaga matutuloy yung concert? Hindi na talaga. As in, canceled lahat ng Vienna. Canceled yung lahat ng Vienna leg. No. Yes. Pero naman daw, refundable. Pero natatakot yung yung ibang susunod na legs kasi feeling nila kung na-cancelan ng isa, pwede ulit ma-cancel sa iba, di ba? Parang ganun. For safety purposes. Buti na lang nakapunta ka isa sa Bini Day 3. Correct. Kasi muntik pa mo. Grabe naman. Tama. Buti na lang. Kasi imagine mo kung napagod sila day 1, day 2, sabi correct. Cancel na po yung day 3. Paano ka na? Day 3 yung ticket mo. Baka magdabog ako. Ang kapalit sa'yo, silver, yung silver, natin? Yung Silverworks. Unisilver. Papalit ng Unisilver. Or kapalit ay Rexona. Ang kapalit ay Rexona gift pack. Rexona na sila ngayon. Or meron kang free Vita-Keratin. Vita-Keratin. Oh my God. Or Jollibee meal. Ganun. Jollibee meal. Ang kapalit. Consume immediately yung burger. Consume immediately.
Jollibee meal with 2 photo cards. 2 photo cards. Na parehas yung mukha. Photo cards. Pareho yung nabunot mo. Sakit. Malas. Sakit. Si Maloy sa Facebook. Yung sumasayo si Maloy sa Facebook. Ano yun? Yung lalaki. Yung lalaking Maloy. Ginaya yung damit. Tsaka si Mika. Tsaka si Mikamot. Bini Mikamot. Si Bini Mikamot ang makukuha mo. Si Happy Friends. But anyway, yun ang mga controversies na na nasagap natin. Kasi nga punong-puno ng controversies. Pati yung pagkapanalo ni Kaloy, di ba? Na overshadow. Yes. Oo, kumbaga ang term ng international media na eclipse ang victory celebration with the feud with the mother. Ganun yung mga headlines sa international media, hindi mo kaya. Before tayo pumunta dyan, ano muna ang thoughts niyo sa pagkapanalo ni na Carlos, nila Nesty, at saka ni Ira? Sex ba? Sex ba Ira pala? Super happy ako. Kasi pinanood ko yung yung all around ba yun? Yung lahat ng gymnastics sinalayan pa ni Carlos Yulo. Yung parang pero dun siya doon. Dun ba siya na parang na off balance? Diba may ganun siyang sinalihan? Okay. Sa beam. Yung sa beam. Beam, Pero yun kasi parang try mo lahat ng sports. So, lahat ng gymnastics lahat ng categories. Pang 12 siya doon. Pero kasi ang specialty nga daw niya talaga, ang forte niya is yung floor exercise. Kaya yung sa floor exercise, alam mo sa totoo, hindi ako nag-expect na mag-gold si Carlos Yulo. Totoo. Kasi bakit? Iba ang gagaling din kasi talaga nung ibang bansa. At saka hindi kasi siya regular sport sa atin. Correct. Hindi siya yung aware tayo. Tsaka yung point system. Paano hindi ko rin alam paano yung point system. Kung hindi din alam kung paano masasabing magaling. Paano yung difficulty? Diba? Yung scoring, ganyan. Alam ko lang yung pag yung minus. Yung pag nag-tumbling siya tapos nag-land siya on his feet na hindi siya nag-wobble. Ang alam ko lang, yun mataas ang score nun. Pero yung ibang routine na tumataas-taas yung kamay na hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Totoo yun. Kasi hindi naman iisa yung routine Parang gagawa ka ng sarili mo ding routine Correct. So, ang hirap identify kung shucks, alam ko mag-gold siya kasi ang ganda ng performance niya, ganyan. Pero may mga minus pa, mga ganun. So, hindi ko talaga in-expect. So, nagulat na lang ako na, oh my God. Siya ang kasi gold. diba sa gitna siya, hindi siya yung last So, may pressure may na suspense. Top 1 na ako. Kaso, meron pang 4 pa na magpo-perform. So, kapag nahigitan nila ako, automatic laglag na ako. Pag nahigitan pa ako nung isa pa, magiging bronze pa ako, yung gano'n. Totoo. So parang ang hirap na i-anticipate na siya agad din nanalo. Yes. Ang galing, no? Natuwa samantalang ako. tayo, yung gymnastics natin na ba tayo, egg roll lang. Ganun lang tayo sa Cartwheel lang. Hindi ako marunong mag-cartwheel. Never ako natuto mag-cartwheel. Ako din. Marunong ka, Ish? Hindi. Pinag-stretch din ba kayo? Yung kailangan mo abot mo yun dapat abot yung paa. Split. Basta kailangan nakabuka ka, tapos gaganon ka, tapos i-measure ng PE teacher kung hanggang saan. Kung hanggang saan, totoo. Para tama na po. Alam mo na, utot ako. Ang daming beses ko na utot doon. Nakakaya. Kasi kailangan pipilitin mong i-reach. Aabutin. Totoo. Ikaw, Ish, ano ang iyong thoughts on this Olympics thing? Una, nakakatuwa. Tsaka yung sports na napalanunan ng both sa Philippines is yung sports na hindi mo usually ma-associate sa female sport. Halimbawa, gymnastics. Diba unang papasok sa isip mo, it's like a female dominant, yes. Correct. Likewise dun sa boxing, diba? Correct. So parang in fairness sa Pilipinas, kasi yung unang pagkapanalo din, yung latest din natin pagkapanalo, yung weightlifting, diba male dominant sport siya? Si Heidelin. Yes. So, true. Wala lang, natuwa ako na in fairness sa Pilipinas, diba? Regardless of gender, correct. Laban. Amazing. Yun yung nakakatuwa. And yun din, na-realize ko, sana sa next lifetime ko, I think, siguro for fun, gusto ko maging maging Olympian. Kasi grabe naman ang prize. I-hold kita dyan. Ano kayo?
hold. Wow, parang nagpapachoke na si Isha ngayon, no? Nagpapachoke na si Isha. Gaga. Ayan na naman kayo. Parang diretso OnlyFans. Diretso OnlyFans to. Wala nang ano. Grabe kayo. Ang dami na. Grabe ka, Ish. Ano nangyayari? Sabi mo lang. Ang dami na nasabi. I-hold natin yan kasi part ng kwentanong yan. Okay, so mamaya, sige. abangan niya sa Patreon kung ano yung sasagutin namin na question sa kwentanong. Kaya i-hold mo muna yung next lifetime mo sa Olympics. Correct. Pero isa pang controversy nga, yun nga, nagkaroon ng kaguluhan with the family na mga, naging keeping up with the Yulos. Keeping up with the Yulos ang atake ng pag-unfold ng events. Kasi nga, may mga nag-resurface na mga issues, family issues, yung pamilya na parang dininay na nila, di ba, from the press conference. Dininay na nila na parang kesyo fake news daw yun, blah blah blah, etc. with the Attorney Fortune appearance sa press conference. Kaya nga It's a family matter na hindi na dapat inungkat pa ng media. Correct. Kasi personal na yun eh. Wala lang. Opinion ko lang naman yun. And totoo. Yun yung sad. Pangit tuloy. Ngayon, sana tigilan na nila kasi parang hayaan nyo mag-celebrate yung tao. Dalawang ginto, di ba? Correct. Hindi biro, di ba? Ang pinagdaanan. Pero kasi ako naman, sa side na media, syempre, as media personnel, di ba parang dun ka sa juicy na scoop kung ano yung trending, ano yung balita. Di ba syempre dun ka. And minsan, hindi naman media talaga yung nag-uungkat niyan. Minsan yung mga netizens ang nakakapansin. Kasi puro screenshot eh. Diba? Puro screenshot na iba pa rin talaga ang Japan. Japan pa rin talaga. Mga ganyan-ganyan yung mga screenshot eh. Walang nakakatakas sa mga mata ng chismosong netizens. Oo, kailangan sila, aware sila all the time. Tapos, ang nakakalungkot lang din, parang kinailangan din nilang i-defend yung mga selves nila. Like, si Carlos, nag-post patuloy siya sa TikTok niya ng response, diba? Na parang, sa totoo lang, sana hindi na lang din ginawa. Pero ako, okay yung pagkasagot niya in fairness. Nailang lang ako na nakakapit yung jowa. Wala lang, di ba? Nailang ka na may blondie sa gilid. Oo, na gets ko naman, supportan mo yung jowa mo. Pero si ito Android kasi 17. Si Android 17. Oo, at si Kririn. Kririn ba? Tama. Kririn at si Android 17. Very Dragon Ball Z. Yun lang. Pero I like how hindi na niya siniraan yung nanay niya. Kahit paano, he was respectful, diba? So, doon mo makikita na parang, na siya, like parang, let's just get over it, na parang, ganito ito, let's move forward, ganyan. Oh, kasi may Disneyland pa kami bukas, so correct. tapusin na natin ito ngayong gabi. Paris Disneyland pa kami. Ni Android 17, chareng. Pero diba, hindi mo rin sila masisi, kasi parang, if ikaw din, na-put ka sa ganong situation, feeling ko, ang initial response mo, yung response na parang hindi mo pinag-isipan ng todo, yung initial ng utak mo, isagutin lahat yung mga allegations, diba? Kung ako rin yun yung may isip ko. Pero from our perspective, na parang now na napag-isipan natin ng slight after mangyari yung mga events, parang sana hindi na lang nila ginawa. Kasi nga, lalo na fuel tuloy yung apoy nung controversy. As a cloud chaser, Mike, ano ang iyong I'm learning. How to cloud chase. Ganun pala yun. Tama. Oo, magpa-press con ka kaagad. Ganun ang galawan. I-announce mo agad, ikwento mo agad. Correct. Ganun. Para agad-agad. May nag-add na nga ng fuel to the fire. Ikaw mismo, nagpagasolina ka pa, tapos nilagyan mo mismo ng gasolina yung issue mo. Nagpakarga ka pa. Dapat ganun yung atake mo sa cloud chase. Imbis na magluluto ka lang ng marshmallow, napa-bonfire ka sa Ateneo at sa UP. Ang laki. Yes. Ang laki pang champion talaga. Big event. Tsaka lang yan, give it time. Kasi minsan kapag medyo mataas yung emotions ng mga issue. True. Parang feeling mo kasi parang ito yung best way na para solusyonan. Pero hindi pala. Olympics pa ba yung pinag-uusapan? Si Kaloy. O, kunyari, tahimik lang si Kaloy. O, diba? Sa umpisa. Tony Fowler pa. Gusto pala ng tequila. Gusto ko ng tequila. Tsaka lang steak. Meron ba kayong lemon? Tsaka lang steak. Meron ba kayong lemon? Yes. Diba? Grabe ba kinakain yung steak? Kung ako rin yung merong milyones ngayon, Diyos ko, kahit anong gusto mong kainin natin. Ganun talaga.
Mamaya dun sa latter part ng episode, i-discuss kasi natin yung mga incentives na nakaka-amaze at saka nakakabaliw, nakakatawang mga incentives na nakuha ni Carlos Yulo, di ba? Pero kung ako rin yon, na pag-uwi ko, guaranteed na ako na I'm gonna be okay for life. Go na. Anong gusto mo? Diba? Hi, this is Man from Winnipeg, Canada. I love Siligang sa Gabi, the podcast. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. This is an ad by BetterHelp. What are your self-care non-negotiables? It's hard to make time for the things that keep you healthy. But being consistent with self-care is like working a muscle. And when life gets crazy, that muscle keeps you strong. Therapy is the ultimate self-care. And BetterHelp makes it easy to get started with affordable online sessions you can do from anywhere. Never skip therapy day with BetterHelp. Visit BetterHelp.com today to get 10% off your first month. Break time muna tayo sa usapang Olimpiko. Time for our members shoutout. Hello to our certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/siligang sa gabi. Hi sa'yo, Saitel, Jean M, Marinil Ana, Jean Y, Joseph Kirby, Manags, RJ, IV, Valerie, JP, CJ, Mama Batong Bakal na Rio, Moana, Primrose, Maida, JN, Cassandra. Hi guys! Hi guys! And hello din sa'yo, Marky, Mickey, Ren, Aid, Kat, Diane, Sheena, Jerwin, Jimiel, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, Ate A, Mads, at kay Frank. Hi guys! Hi guys! Hi Frank! Hello din kay Adi, kay Zarina, Aiko, Moy, Monica, Kims, Ozel, Mark, Vernice, kay Melay. Si Melay yan. Si Amrak. Melay. Si Amrak. Yes. Okay. Melay. Hi. Norly. Jenny from the Block. Emma. Maui. Tita Cecil. Belle Shane. Fernie ng Carla. Tita Cecil. Tita Cecil siya, di ba? Yes. Tita Cecil. Yes. Okay. Fernie ng Carla. Manzo. At kay Dave. Hi, Dave. Hi, guys. Thank you sa ating mga members sa patuloy na lumalago. Dahil sa inyo, meron tayong once a month live recording. At meron din tayong na itutulong sa ating chosen charity for the month of August. Yan ang Angat Buhay Foundation. So if you wanna be a member, mag-subscribe na sa patreon.com/siligang sa gabi at make sure na naka-auto rin nyo ang inyong mga subscription. Ngayon naman, idiretso na natin ito sa i-shoutout sa gabi. Today's shoutout ay nanggaling sa group chat natin sa Siligang. Ito ay nanggaling kay Therese. Therese Lianyo ba yan? Yes, Lianyo. Yes, nagbabalik. Yung magkapatid, di ba? Yes, the Lianyo sisters. Yes. Correct. Sabi niya, Hi Isha, Jed, and Mike. Pagbati sa isang maligayang buwan ng wika. Tagalog na siya agad. Ganon. Salamat sa pagpapayaman ng ating kultura. Wow. Tapos may hug emoji siya. Talaga napayaman natin. Kami nga, hindi pa yung mayaman eh. Napayaman pa namin yung wika. Chares. Sabi niya, ito ay mula sa aking profesor sa kolehiyo. At dahil nabanggit ninyo na ang ating lengguwahe ay kabilang sa Sanskrit. Ang isa sa pinakamagandang halimbawa nito bukod sa Selemet ng Indones ay ang Taj Mahal. Na sa atin ay may dalawang kahulugan, pero mauunawaan natin siya sa kasaysayan o storya sa likod ng Taj Mahal. Pinagawa ng datu para sa kanyang mahal or love at pinalamutian pinalumutian ng mga mamahaling
precious na bato. Hehehe, ang yaman ng ating kultura. Sana tunay natin itong tangkilikin at mahalin. Grabe welcome back to yung me. tangkilikin, parang pamura ka na doon sa tangkilikin. Oo. Tangkilikin. Ang Sorry. Sorry, kasi naman to si lutong. Therese. May kadugtong pa yun. Sabi niya, kudos muli sa inyong mga milestone. Hi Jed, palakas ka lagi at ingat. Tunay na Yes. napakahusay at ramdam namin ang dedikasyon ninyo sa podcast na ito. Hindi lang current events, ngunit mga may saysay na usapin. On top talaga na isa kayo sa mga happy pill pa rin naming magkakapatid. Hindi na siya sa SG ngayon. So, wala na siya sa Singapore, yung kapatid Oo, wala niya. na yung Canada sister na niya sa daw. Singapore. Nasa Canada na Nasa din. Canada na. Oh, okay. Grabe no, ang Yes. tagal na natin nagpo-podcast Correct. na to the point na Singapore lumipat na ng Canada. Oo, Wait lang, sino yung Nakakaloka. sino yung nag-take ng exam, nag-take ng law? Sino yun? Oo, naalala niyo nakalimutan ko pa? na. Pero, Sana, hindi, di ba may update Oo. siya na parang nag-skip muna siya? Di ba may ganun? Nag-update siya Oo. sa atin once. Parang na parang nag-stop okay, muna okay. siya kasi may something na nangyayari. Nakakatawa, grabe. Nakakatawa, di ba? Basta na kaya si sino pa yung dati na, natin sa Canada, yung nakachat pa natin sa Kumu. Ay, oo, totoo. Oo. Si Ernest. si Ernest. Ernest. Nagre-react pa rin siya sa Siya Instagram. ba? So, feeling ko nakikinig pa rin Oo. siya. Oo, totoo. Kamusta kayo? Grabe no. Kamusta kayo, guys? Thank you for being with us since day one. Yung Liana Sisters, ano yan, since mga OG Yeah. ka-okras yung mga yan. Yes. True. Hindi namin So, isa-isa ha, pero super thank you. Correct. yes, Tama. actually, shout out niya yung sister niya, si Ona. Sabi niya, shout out Yes, pala si sa Ona. kanya. Ona, pakatatag ka lang at ang iba pang nakikibaka sa ibang bansa. Yakap panalangin. Oh. Ang ganda nung pagkasabi niya, yakap panalangin. And then, more power sa Ligang Team. Anong pangalan Yes. ni Ona? Ona Lianos. Akala ko yung what's my name apelido niya. Oh, Nana. What's my name? Nakabisit. Uy, salamat. So, yung mga OG ka-okras at saka yung mga new ka-okras, mag-send na kayo ng DM sa amin para ma-shoutout namin kayo. Magparamdam kayo, guys. Yung mga OG, nag-send na ba kayo ng voice recording? Hindi pa. Mag-send na Hindi kayo. pa nagsisend ng mga voice recording. Huwag kayong mahiya dahil ito ay podcast nating lahat. Nasa, siligangpodcast.com ang link papunta sa voice over submission. So, i-go nyo na yan. Ngayon din, di ba? Para ma-immortalize natin ang inyong participation sa podcast na ito. Back to the episode. Sumabog din ang sandamakmak na incentives for our Olympic medalists. Yung sa mga bronze Yes. medalists, ang alam ko may cash din sila, pero hindi ko alam kung magkano. Tapos nagbigay na ng mabuhay miles yung Philippine Airlines sa kanila, mga bronze medalists. Sa bronze din? Oo, Ah, sa okay. bronze. Meron din Pero sila. hindi yata lifetime. Parang kumbaga may certain amount of mabuhay miles na pwede nila magamit. Parang ganon. Ano yung tamang pronunciation? Bronze o bronze? Bronze. 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 Oo. Hindi siya Bronze. long O. Ano siya, short O siya. Bronze. Hindi siya browens. Hindi siya browens. Bronzy. Hindi siya bronzy. Bronzy. Palala na ng palala. Bronzy. Pero yun. Uy, nakakaaliw pala yung kwento ni Ira. Yung boxer na nanalo. Dati siya magtitinda ng mani. Kaya mo? Ay, hindi ko yun alam. Yung boxer. Kaya magaling siya mag-split. Kaya siya magaling sa Gaga, hindi siya gymnast. Boxer nga eh. Ano pa to? Boxer. Magtitinda Di ba siya sa ng sex bomb? mani. Sa sex bomb ka dati. Sa sex bomb, Ira. Hindi. Kaya sobrang ganda ng mga story. Kasi di ba parang, hindi naman sa inaano ko na stereotype, pero very common kasi sa atin, di ba sa Pilipinas, yung nag-struggle talaga sa buhay. Sila yung mas matitindi yung pangarap. 'Di ba? Kasi part ng pangarap nila is maiahon yung pamilya nila Parang sa hirap. naiyak ka dun, Jed. diba? Naiyak ka dun sa pangarap. Nung Diba? binanggit mo yung pangarap, parang Oo, na-affect ka na. nakaka-touch. Nakaka-touch. Chares, hindi totoo talaga yun. Di ba si Manny Pacquiao, yung mga stories nila talaga, yung parang gagawin ko talaga lahat
gagalingan ko, True. not just for me but for my family, and then para rin sa bansa. Di ba ganun yung mga kwento nila? Kaya nakakatuwa na they got it sa chance na ito, di ba? Ang galing sa lifetime na ito. Pero ito nga yung mga iba pang nakakaloka yung mga napanalunan ni Carlos Yulo. Ngayon, bawing-bawi, di ba? Bawing-bawi talaga yung Bawing-bawi. Buti siningit mo. In the jungle. Ito na ang mga napanalunan, rundown ng mga napanalunan ni Carlos Yulo. Almost 92 million pesos na ang Oh my God! pera na napanalunan niya or rewards or incentives sa kanya dahil nanalo siya ng gold. Kasi nanalo siya ng gold, di ba? Una. So nagpledge yung mga tao. Nakadalawa siya. 2 times 2. Kasi yung sa yung sa Philippine Kung di man government times 2, in-upgrade yung yung sa iba. Philippine government kasi parang 10 million per medal parang ganun. Pati so sa 20 million PAGCOR. agad yun. Oo, may mga ganun So parang per medal ang usapan. So every medal na makukuha mo, dagdag ng dagdag, 'di ba? So umabot na siya ng 92 million from government and private entities. At meron pang recent na parang manggagaling kay Manny Pacquiao. Parang nag-pledge din siya ng money niya. Yes. Tapos aside from Carlos, pati yung coaches ng mga athletes, may parang 10 million din. Yes. Parang 5 Natuwa million. Oo, natuwa ganun. ako doon. Natuwa ako doon. Jinx. Diba? Humabol. Kasi di parang parang kahit ngayon nga, kahit too late a hero na siya, pero parang na-recognize yung efforts nila na without their guidance, hindi din naman gaganon ng todo yung athletes natin, di ba? So, deserve naman talaga nila yan. Totoo yan. Pero si Carlos, meron pa siyang house and lot sa Tagaytay, care of Philippine Sports Commission. At meron siyang 35 million worth ng property from Mega World sa McKinley Hill. Ay, yun yung condo. Yan yung condo na dati 25 million, tapos nanalo siya ulit ng isa pang medal, in-upgrade to 35 million worth, fully furnished. So kung ano man yung kasi worth nun. Yung una yata Yes. parang 2-bedroom yung nakuha niya, and then nung nanalo ulit siya, challenge ng Penthouse na ba netizens yan? ang challenge ng netizens ang Mega World. Kaloka. So Mega World ganyan. Pinatulan sila sila ni Mega World. Sabi okay, Diba? upgraded 3-bedroom condo chineneren plus may nagka-cash pa. Oo, may tsaka incentive nag-cash. pa na cash. Totoo. Parang 3 million yata. Parang 3 million cash. So Bongga kasama din siya naman dun ang sa Mega 92. Deserve din naman. Tapos meron pang Deserve vacation package worth 2 million from a private Naku! parang travel company. Kaya naman ang gigigil ang nanay. Tituloy. Kaya naman napapa-press con. Charas. Kumami. Hoy, wag nyo kaming don't come after us. Kasi yun talaga yung magiging magiging initial reaction mo sa press con niya. Na bakit ngayon all of a sudden nagsusorry ka, pahingi ng patawad dahil di ba? Parang initial reaction yun. So, human beings tayo. Tapos pang-5, may mga franchise siya ng mga businesses. Hindi ko na isa-isa. Galing. Pero ang daming businesses sa parang ang reward sa kanya ay franchise ng kanilang negosyo. Tapos meron pa siyang talent contracts for ambassadorship. Kasi nga, for sure lalabas siya sa mga Milo, mga kumbaga Rexona, yung mga active brands, di ba? For sure may magiging commercial siya pag uwi, di ba? So, meron na siya mga talent contracts. Hindi libre yun. Summit, may bayad yun. Mga tubig, very supportive. Rebisco, baka Rebisco. Di ba? Yung mga sports-related na mga San Miguel, for sure may mga pa-something sila kay PLDT Carlos. Smart. PLDT, correct. Mga ganyan. Ito hindi nyo kaya. Pwede na nga tayo dito 1 million worth ng products from SM Department Store. Sana kasama Watsons. Diba? Biruin mo wala ng problema. Yung sabon mo, shampoo mo, skincare mo, lahat 1 million worth. Nasa loob din ng department store ang Watsons. Ay, so, totoo yun. Nga. Pwede. Oo nga, so, ganun kadami. Pero grabe, imagine mo, fully furnished na yung condo niya, tapos meron pa siyang worth 1 million na pwede bilhin sa SM Department Store. Hindi, yung department store, mga na yung damit, mga everyday things. Yun yung mga mo doon, mga shampoo, grocery, di ba yung mga ganyan. Hindi mo na bibilhin ng furniture yun. Di ba? Tapos, meron pa siyang lifetime free flights from PAL na nakita na natin kay Heidi Linto before.
Yun yung pinakasaya. Grabe. Pero parang ano yata yan, parang annually, parang meron lang siyang something miles na pwede. Pero carry na. Okay. Lifetime, Oo. every Oo. year, may ganun ka. Laking bawas dun sa ano Diba? Hindi mo kailangan mamroblema kung magkano yung flight somewhere, diba? Diretso ka na agad. Ang saya. At ito, meron pa siyang engineering design sa mga magiging properties niya. May mga ganun nag-offer na engineering companies or architecture companies. Na libre yung design ng bahay mo or ng whatever gusto mo ipa-design sa kanila. Ito na, hindi mo nakakayanin itong mga to. May free colonoscopy. Hindi, may age. Di ba may age na binanggit? Oo. May binanggit health siyang is wealth age. Starting 40 ba? Starting 40 years old. Baka kasi free na yung risk. niya. Oo, baka kasi yung at risk ka na. Sana all may colonoscopy. Parang iba naman yung sa'yo. Parang yung sa'yo walang camera. Parang yung sa'yo walang camera. Ay, God. Kailangan mo may camera? Kailangan pala may camera. Kasi kaya nga scopy scope. May scope. Sorry. Kailangan makita nila mali yung pala. Colonos lang isa. Colonos. Grabe yung haba. Umabot sa colon. Hindi mo ka. Uy, ano ba yan? Ganun talaga yung colonoscopy. Mahabang wire yun na pinapasok sa either sa mouth or sa anus. Ganun talaga yun. Doon sa Isha, ang daming yun. So, may free colonoscopy siya. Tapos ito rin, may free delivery services siya from Arkila. Tapos ito hindi mo rin kakayanin. Free haircuts. Free haircuts. Di ba? Parang paano? Ano pang nagasusin mo, di ba? Pagkain na lang. Kaloy, boy. Yung pagkain, meron sa exactly. lifetime ng Buffet. Vikings. Buffet. Oo, buffet. At Grabe. hindi lang Vikings ang nag-offer sa kanya, kumapit kayo. Meron siyang 30 plus restaurants na nag-offer ng lifetime something sa kanya. Tipsy Pig, so mga ganun nice. Sobrang dami. As in 30 plus restaurants. Pa-creativean Correct. talaga ng offering. At ito ang Correct. pinaka-creative sa lahat, Mike. Feeling ko ito magugustuhan mo to. Lifetime Viva Max subscription. Oo, nakita ko yan. Totoo ba? Totoo! Recent lang yan. Grabe yung Viva Max. Lifetime Viva Max Nakakaloka. subscription. Pinick up ng Nakakaloka. Philstar. So may sources yan. Totoo yan. Imagine kung magkano yung marketing budget for a lifetime Viva Max subscription at nagamit nila ng maayos dahil Totoo. nag-viral. Gusto ko malaman, ano yung fine print? Pag sabi nilang lifetime, hanggang buhay pwede kasing dalawa, hanggang buhay si Yes. Carlos or hanggang buhay yung brand. Yun din, ano? Di ba? Paano pag nagsara nagsara yung brand na nag-offer or yung restaurant? Siyempre wala na yung Edi offer. wala Ganun ba na. yun? Oo, wala na lifetime. So, yun yung gusto kong mabasa sa terms and conditions. Pero, yun yung mga nakakatawang, tsaka nakakaaliw at nakakatuwa na mga incentives na nakuha ni Carl. Kailangan na mabago ng citizenship ni Simone Biles. Lumipat na siya ng Pilipinas. Kaya yan, super trending yung mga incentives niya na talagang umabot na rin sa sa international Sa media. ibang bansa. BBC, nga? NZ Herald. May nakita ako May mga as in, lahat. feature ng this Olympic channeling chuchu received an bizarre colonoscopy. awards. Bizarre awards. Bizarre incentives from their government and stuff, ganyan. Kasi nga, namangha sila na parang people can do that. Pero yun nga, nabanggit nyo kanina, somehow may pagka-toxic kasi na Filipino trait yan na kung kailan successful ka na tsaka lang lumalabas yung support for you. Diba? Dito kasi sa Pilipinas, alam mo naman, hanggat wala ka napapatunayan, hanggat hindi ka nananalo, hanggat hindi ka yung pinakamagaling, hindi ka nila susuportahan. Kapag nasa taas ka na, saka ka nila susuportahan. Sad, no? Diba? Hindi naman Parang sila lahat lang natin, din. pero story talaga ng karamihan sa atin yun. Diba? It's sad. Dapat isipin ng government na the more we have, parang the more na mag-invest sila sa mga tao, the more na maraming tayong chances na maka-gold kasi maraming representative na Pinoy na makakapasok. Aabot din tayo dyan if we keep on voting for the right people. Diba? Kasi yung mga tao lang naman ang susi dyan tamang representative sa government lang naman ang solusyon dyan. Si EJ na ang isa sa pinakamagagaling na poller sa sa mundo. Oo, Poller, number anong 2 tawag pala doon? siya. Poll something. Oo, basta ganun. Pole Number vault. 2 siya sa world. Anong tawag doon sa event niya? Pole vault. Anong tawag doon?
pole vault. So, Pole siya na vault. vaulter ba siya? Vaulter, ganun. Anong tawag sa kanya? Volta. Volta. Ano pala? Ay, nanasanas pala siya. Di ba? Kasi yung coach niya kasi foreigner. So, Volta. Ganun ba yan? Uy, pero nakakaiyak yung sinabi niya, ha, na yung worst place for an Olympian is the 4th place. Kasi you're just one kembot away from a medal Yes. Diba? Sa totoo lang. Yung parang andun ka Diba? na. People will sayang. argue na yung silver ang pinaka-sad kasi first, runner-up. Pero ang totoo nun yung 4th niya, totoo. Kasi wala kang medal. Diba? True. Konti na lang, doon ka na Kamuntik. But anyway. Oo, kamuntik. Kaya isang key takeaway ko rin, talaga, sa lahat ng journey, yung mahihirapan ka muna, pero if you keep on it, yung parang hindi ka sasuko, makukuha mo talaga yung sarap sa dulo. Diba? Yun talaga yun Parang if you keep on working on yourself, working on your craft, alam mo yun, parang darating ang panahon na parang marireward ka or may incentivize ka with all your efforts. So, Yes. Totoo yan. kung ano man yung dadaanan nyo ngayon, keep it there. Maging consistent lang kayo and, diba, antayin natin yung panahon. Diba? Ano sabihin mo, Mike? Sabi nga nila, life is a journey. It will take you any place you choose to go. As long as you learn it, you'll find out. Yung kata ni Christina Aguilera. Diba? Yun. Life is a journey. It'll take you anywhere you choose to go. As long as you learn it, you'll find out the way to do. Make it, don't break it. This is Ano ba yan, Christina? No, you When know that I'm tired of you. Look Look inside yourself. The voice within. Voice Yung ba yun? within. Voice within. Oo, Yes. Tama. Ganda. Kala ko naman sa As long quote as you're from learning. song. Kaya nga. Christina Aguilera yun. Ganon. Okay, ano masasabi nyo? Ano ang thoughts nyo sa Olympics run ng Pilipinas ngayon? Mag-comment na kayo sa episode na to. Nakaka-comment na yung iba sa new episode. So for sure, meron na kayong comment nakita ko section nga. dyan sa Spotify. Sa Spotify? Yeah. So pwede na kayo Yes. mag-comment on this episode. Let us know ano ang feelings nyo sa pagkapanalo ni Carlos at sa mga iba't iba pa nating mga naging incentives and rewards for athletes like Carlos Yulo. Abangan namin ang mga comments nyo sa Spotify. Ang saya ng ibang kwentuhan sa uncut version ng episode kung saan sinagot natin ang kwentanong na kung ang buhay ay isang Olympics, saan ka may gold medal, at kung ano ang Olympic sport na palagi mo makakakuha ka ng gold medal. Yan ay mapapakinggan at mapapanood exclusively ng ating members sa patreon.com/siligang sa gabi. Kaya naman, be a Okra Pro or Okra Pro Racks member ngayon na, diba? Yeah. At ito na ang perfect time para join kayo sa Extra Sabaw Facebook group kasi may mga pa-contest dyan. Yung last natin pa-contest na nanalo na sila ng 700 pesos. So, hindi mo tayo mag-game ngayon kasi may lakad si Michael Tan. So, tayo ay hindi mo na mag-game. So, next episode natin, 300 pesos na ang pwede nyo mapanalunan. So, nag-carry over ang ating Uy, abangan din nila yung live recording. Na-miss ko na rin sila. Correct. Na-miss ko na rin sila. So, kailangan natin ma-regularize ang ating schedule every Saturday. Mukhang mukhang umaano na yung schedules namin. So, pwede tayo mag-live recording. Try natin iset yan soon, ha? So if you like this episode, naman i-share nyo at itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGANG sa Gabi. At i-rate ng 5 stars ang podcast na ito. At bumili na rin ng merch sa siligangpodcast.com. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGANG sa Gabi @gmail.com. At sa email ng TPN or the Pod Network Entertainment. You have reached the end of episode 192. 8 episodes na lang, 200 eps na tayo. Kaya naman, abangan nyo lang ang mga surprise ang paparating ngayong 200th episode. Thanks so much for listening. And we will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye, guys! Bye! Bye!
there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.